Hi! Yeah, thank you sa ating mga subscribers. Already 50,400. Hindi alam ko tayo exactly kung ilan. Sa patuloy na pagmamahal ninyo ay lalo kami lumalakas, lalo kami na-excite para makasama namin kayo sa lahat ng mga talakayan at tantahan at mga opinion na meron kayo dahil ang tatalino na ating mga audience na. Ay nako, ako saludo ako talaga sa kanilang lahat. Diyos ko, alam mo, you are our inspiration and I hope we're doing well. At saka gusto ko, we're proud of each other. We're proud of each other. At dahil naging magkakaibigan na rin sila. Yan. Yeah. Alam mo, totoo yan. They communicate. At saka ibang mga ating mga OTGens ay nakaka-connect sa atin sa mga messenger natin. Alam mo, ay... Si Miss Hermie sinasabi niya, meron siyang recommend sa'yo sa buhok. Kasi 'di ba before nung pandemic time karon ako ng alopecia, 'di ba, sa stress, everything, syempre sa edad na rin. Kaya nakalbo ako. Pero natubo 'yon, tumubo ulit 'yon kasi etong friend ko si Boy De Leon na Valenzuela, ay nilagyan niya ako ng aloe vera, yung mga yung roots talaga noon. Tapos pinipigan niya rito ko. Tumutubo siya. Kaya lang napapansin ko kapag minsan nabubunot ko, yung wala na siyang ugat. Kumbaga patay talaga siya na tumubo lang. At saka I enjoy it. Ano mo, I don't know. Nag-enjoy ako na binubunot ko yung buhok ko rito. Pinapabunot ko pa ito. You know, siguro, I don't know, because it really comes with age. Importante na yung puso mo maganda. Puso maganda. Kagaya natin mga OTGens, kaya tara na. Pasok na kayo sa dati nyong tambayan na ganyan ay ginagawa na ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na kahit wala ng buhok dito sa bandang gitna niya, Dito. ay pinapatunayan lang na may wisdom na siya, hindi dahil sa nalalagas na mabuhok, kundi dahil sa karanasang meron siya na ibinibigay at ibinabahagi na sa atin. Ang aking pinakamamahal na nanay, Jobert Socaldito. Maraming salamat, mahal kong anak. Direct Chops Manansala. Yes, I don't care if I don't have hair anymore. Alam mo, daddy ko dito nakalbo rin. Siyempre, sabi nga lang, mga abogado, ganyan. Or if not, mga pare na o-ordain. Na-ordain. Yes, thank you for joining us today. Yes, sa mga nanonood pa lang, i-share nyo na po ang ating episode na ito dahil sigurado akong mag-e-enjoy tayo sa bawat isa. Diretso na tayo sa This Is It Politics. Oh my God, panoorin niyo ito, Diyos ko, nakita niyo naman, dito makita niyo ang ating iginagalang, iginagalang supposedly, na si Senator Cynthia Villar, Diyos ko, ang ating kaibigan, di ba? Ako, panoorin niyo po ito. Panoorin niyo to. Watch this. Grabe, nanay. Ako, kapansin-pansin, di ba? Yung Vice Mayor na si Arlene Aguilar. Kalaban niya ba ngayon? I think, parang magkakamag-anak yan parang mga idunok, mga in-laws o mga pamangkin or whatever. Ay, di ba, lumapit lang sa kanya doon sa loob ng simbahan, di ba? At nagbibigay-pugay lang. Siyempre, magmamano, whatever. Ang ginawa niya, di ba? Hinawakan niyang kamay. Kung napansin niyo, pinilipit niya yung kamay ni Arlene. Kaya, siyempre, nakaramdam niyo ng sakit. Kaya, na-pull out niya yung kamay niya. Then, she went back to her seat. Napapansin din niyo ng mga katabi. Yung mga tao na nakamasid doon pero hindi na sila nag-react. Pero na may nakapag-video, no? May nakapag-video. Alam mo, buti nakuha na ng video. Wala man, hindi man audible yung kanilang sinasabi. Pero nakikita through the actions kung ano ang klase ng pagkatao ng ating senator. Alam mo, para sa akin, it was a demonic act inside the church. No, hindi man lang mangilin sa loob ng simbahan, no? Nasa simbahan na to, sa loob ng simbahan na ito, kita mo, nakukuha mo pa rin saktan ang iyong kapwa physically. At ang anak niya na congresswoman ay hindi bumoto para sa impeachment. Oo. Si Camille? Yeah, si Camille. Yes. Pero itong si Miss saka parang si Camille na ang susunod na magiging senador. Oo nga, my God. Pero hindi ako makamove on. Hindi ako makamove on. Yung ginawa niya ito sa church na ito. Yung ginawa niya sa church na ito. Kung sino yung kamag-anak pa niya yan, Pero di ba, the nerve na parang hindi ka pa ba kontento sa buhay mo? Ang halaki na binibigay na bonus ng Panginoon sa iyo. Ilang taon na po ba kayo? I'm not insulting you, but of course, it shows naman that you're already old. Diba? You're aged already. At dapat nga may wisdom ka na ini-impart sa iyong mga sunod na henerasyon. But what are you doing? What values are you showing your public? Nakikita ng mga bata ito, imagine mo sa loob ng simbahan, hindi mo na iginagalang ang tahanan ng Diyos, na milipit na nanakit ka ng kapwa mo. Sinasabi nila pag mga moments na gano'n, yung mga unsolicited or anything na mga ganong moments, at may ginagawa kang gano'n, yun daw yung laman ng puso mo. Yung totoo, and that's unguarded moment. Unguarded moment. Yes, you got it, nanay. Unguarded. Na kung tutuusin, kung makikita natin sa lahat ng mga reviews and all ng mga pinakamayamang tao,
sila ang isa sa mga pinakamayamang meron sa atin. Hindi siya magnanimous in victory. Dapat sa sobrang yaman nila, Dapat masaya ka maging humble, masaya, Maging matulungin. biyaya sa ibang tao. No? Ako lang na nagtataka ako, paano ba ang maging mayaman na ganoong kalaking pera? Alam mo, Can't you be happy at least and make people happy also? parang brat na maldita na I don't understand, I don't know. High and mighty ang datingan Oo, pero ako naman ako dahil sa ginawa niyang yan, alam mo, baka mainsulto ka lang sa sasabihin ko, hindi bagay sa face mo ang magmaldita. Yun lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Sabihin niyo na masama ako, pero ibinabagay ko lang yung mga adjective na gagamitin ko sa'yo because you don't deserve the beautiful adjectives, the superlatives. Ang sama ng dating, lumalabas ang sama na ugali. Naindiya ka, hindi lang kasi first time ito. Oo, may Sa sabay maraming mga pagkakataon na may nakikita natin na parang sana alam na at natuto na siya na may mga video at may mga camera na all over ngayon. Oo, it's a social media's era ngayon. Naalala mo one time sa simbahan din yan, yung lalaki na parang pamangkin din niya or something. Lahat ba ng pamangkin mo, ginaganyan mo? Ayoko na maging tiyanga. Pero sana, Miss Cynthia Villar, if you're gonna watch this, you are a senator. Malaki at mataas ang respeto natin sa asawa niyang si Manny Villar. At maraming mga bumibilib sa kung anong nagawa na niyo po sa buhay ninyo. Sana maging aspirational ang bawat kilos na ipinapakita niyo in public. You are a Lalo na. mother. You are a mother, literally. And you are a mother of this country, no? Because you're a senator. Pero anong ginagawa mo? Ang sama-sama naman ang pinapahayag mong mga gestures na siyempre, gagayahin ito ng mga kabataan, masunod natin yung generasyon. Nung klaseng babae ka. Nasabi mo ang nanay, naalala ko ang nanay ko nung nabubuhay pa siya, would always tell us to be kind. Diba? Tapos, to be good, lalo na kung marami ka ng mga blessings, you might as well be a channel of blessings to others. Yes. Pero itong si ating senator, mukhang nakakalungkot lang na mapanood at makita namin na ganun kayo. Ayaw kita maging kamag-anak, inay. Ayoko, please. Ilayo mo siya sa akin, Diyos ko. May wala po siya. Malayo po siya sa inyo. Malayo ba? Mabuti naman. Kasi, sa ating mabuting senador, sana nakikita nyo po na may mga bagay na hindi nyo na maitatago. Sana mangiling, magdasal at ipagdasal natin ang sarili natin dahil sa dami ng mga biyayang meron ka. Maging biyaya ka na lang sa iba. palagay mo may pagbabago pa siya? Ako na lahat naman nadadala sa dasal, nasa simbahan naman siya, nagsisimba naman siya. At least from there na makita natin at maumpisahan niya na maintindihan kung ano ang purpose niya ngayon, lalo na't mayaman na siya. Di ba, nagsisimba nga siya, di ba? Dapat in-expect natin marunong siya magdasal. Pero dahil sa mga ginagawa niya hindi tama, tayo na lang ang magdasal para sa kanya. Okay? Minsan na hindi Tuloy. raw ang pinagdadasal natin ang bibigay ng Diyos. Dapat talaga manggaling sa Kanya. Magaling sa kanya. Oy, dasal ka, Day! Diyos ko, Day! Kaloka ka! Ikaw, Tijan, ano masasabi mo sa pag-uugali na meron ng ating senadora? Sana kung may mga makapanood nito na nakakakilala sa kanya ay maipakita sa kanya to. Nang sa ganun kahit papaano mag-comment kayo at mabasa rin niya. Tsaka na nga fest, tsaka manjugali. Tama lang bakit? Sasaktan ako para sa mga ginaganyan niya. Hindi, kailangan maramdaman din niya. Hindi rin man kita masisi. Diba? Yan na po. Diretso na tayo sa latest bihis ng showbiz. Uy, napanood mo ba yung latest episode ng Showtime? Latest episode ng mga how many days? It's okay. Kasi a few days ago siguro, napanood ko ito, naka-ano ko ito sa Google Chrome, naka-headline kasi ito. So tinignan ko, binuksan ko yun, nakita ko video of it's Showtime. Alam mo, sa Showtime na, that was yung particular episode na yun, kung saan nandun si Vong, si Jong, at saka si Vice Ganda. Tsaka parang may isang guest dito. Pero, di ba, syempre, normal naman yan, dead mas sa guest, di ba, pag naglulukuhan sila. Itong si Vong, may, parang minamasahin niya si Vice dito sa balikat and everything, ginugulo niya, nag-fun sila. Tapos hanggang sa namasahin yata niya, yung Adam sa Apple ni Vice. Mapapanood kaya natin yan. Tapos ginawa, parang tinulak ni Vice, parang sabi, ano ba, ang sakit-sakit ng Adam sa Apple, hindi mo naman chuchu, ganyan. Sabi niya, kasi baka may lamig, kasi tinatagal ko yung lamig, ganyan. Tapos sabi ni Vong, ni Jong naman, sumundot si Jong na baka may laman yung dito. Alam mo ginawa ni Vice? Binuksan niya bibig niya sa harap ni Jong. Sabi niya, tingnan mo ako may buhok.
Ako naman, siguro baka hindi napansin ng iba no? Because they had so much fun kasi nakakoncentrate sila sa Adam's Apple na parang nasaktan si Vice, parang ganyan-ganyan. Pero sa isip ko lang, it's a noontime show. At pag sinabi mo yung joke ngayon, though kita mo naman sa mukha ni Vice, walang intensyon. Kumbaga, isa yun sa mga skit nila na parang ginagamit na sa mga comedy bars, yung kabastusan na parang wala lang, normal. Kasi pag sinabi, pag binuksan mong bibig mo, may buhok, para bang may ginawa ka na may naiwang buhok. So, ang inisip ko lang, this is a noontime show. This is free for public. General patronage ito. Tapos makita ng mga bata. Siyempre magtatanong, ano to, bakit may maiwan na buhok? Kaya sabi ko, parang bang hindi yata tama. Di ba meron na sila sa MTRCB? Alam ko, kinukuha lang attention mo ngayon. I don't know lang kung napansin ng MTRCB ito. Basta ako lang napansin ko lang at saka ibang mga friends ko nagkwento nga kami. Uy, oo nga no, bakit nakakalusot yun? Dapat may napapansin yun. Ay, talaga pag live na no? Mahirap, Oo. totoo naman. Ay, hindi naman natin may alis yun. Oo. Minsan nangyayari talaga yun. Pero dapat maagap din kayo Oo. para to take the Saka responsibility. dapat may natututunan na tayo kasi Oo. ilang beses na rin na-cancel yung show. Diyos ko. Oo. Imagine mo sila Cory Vidanes. Ando doon sila, presidente sila ng ABS-CBN. Nanonood sila niyan. Hindi sila aware? Ano ibig sabihin ng sinabi ni Vice? Wala ba nagsumbong sa kanila? Wala ba nagkumalabit sa kanila na, uy, parang off naman yata yung sinabi ni Vice? Hindi sa nagmamalinis tayo, ha? Hindi kami perfect, darling, ha? Kinaklaro lang namin. Kaya lang may responsibilidad tayo bilang hosts na dapat maingat tayo, especially on these types of show. Saka Kumbaga, na si Vice marami ng pagkakataon na talaga na-call yung attention niya dahil dito. At sana lang... at in fairness, bumabawi naman siya. Sinusunod naman. Pero Kaya ito, nga ako, mahal ko yung si Meme Vice Pero siyempre, may mga pagkakataon kailangan i-call out pa rin. I-call out. Pag nagkamali. kailangan ha, kailangan yun ha. Huwag nyo kami sabihin na, oy, masyado lang kayong chuchu. Hindi, panuorin nyo. Kasi parang one of those lang naman. Pero seryosohan, alam mo, it sounded bad ha. It's alarming. Okay. Sounded bad, Nay. Itong susunod na pag-uusapan natin, yung panalo sa Pinoy Big Brother, itong pinaka-latest edition na si Fiang Smith. Yung Fiang Smith, Yeah. tinatanong ko kung sino siya. Super sikat siya na Sikat. Oo. Super sikat. Diyos ko, hindi nga Sikat siya sa mga generation ngayon. namin. Yes, oo. Talaga? Super sikat siya ng mga generation ngayon. Pero yung yung mga kaibigan natin na napagkwentuhan natin, hindi nga rin siya ginugol pa talaga kung sino si Fiang. Hindi niya kilala si Pops Fernandez nung nag-guest si Pops Fernandez sa ASAP. Oo, di ba sa ASAP pa naman, parang at nagkausap yata na si Martin Yes, pa yes. mismo. Kasi Martin felt so bad na frustrate talaga siya. Hindi niya napigilan na Oo. Sabi niya, Where did you? Saan ang galing itong batang itong babae in ito? English, Oh, in English, no? Kasi nga naman, alam mo, tignan natin himayin natin. Si Fiang is what? She's not Filipino, no? She is a Filipina. Half Filipino, pero she was raised here, dito yung lumaki. Raised and born here. Raised and born here. Ilang taon na siya? Bata pa, mga 15, ganon? Hindi Or na, mga 18, 19 mga ganun. ganon. Pero pag taga-showbiz siya, chances are, kilala niya si Pops. Kung the fact na pumasok ka sa PBB, tapos, kahit ano naman, kahit papano, anong sabihin mo, si Pops kasi was one of the original hosts ng ASAP. Baka nakalimutan na, kasama si Martin, kasama sila sino pa yon, mga kabatch nila that time. Kumbaga si Pops, baka hindi siya in-advise, hindi siya aware na si Pops was one of the hosts. Saka hindi niya siguro kilala si Pops kasi Gen Z na siya lumalabas. Na, di ba parang dapat kung minsan, halimbawa, ikaw host ka, dapat ready ka na i-intervene or ipapakilala mo itong kung sino man. Yes. At hindi mo papalatang hindi mo kilala. Oo, tama. Ito nga, Or yung mga tao sa yung staff. Oo, yung staff. Baka yung staff, because akala nila nasa showbiz siya, 18 years old na siya, baka Nag-assume. nag-presume din, presume na siya, nakilala niya si Pops. Pero I can't imagine somebody like her, no? At they belong to one network. At alam naman na si Pops is not just one of the artists, Yes. no? Sikat na artist yan. Pero na hindi niya kilala si Pops. Yun eh. At yun ang dapat natin matutunan ng mga bagong mga artista ngayon, no? Na kapag nag-host sila at meron sila ipapakilala, kailangan kilalanin. Magtanong-tanong sila. Saka na, Google lang Oo. yan. Magtanong Oo. sila. Kasi if you were to ask me, I'm sure naman, maunawaan nyo ako na hindi ko talaga kilala si Fiang Yes, Smith. yes. Because she's really new. At saka, kumbaga, hindi ito unang batch ng PBB kung saan ay isa pa ko sa mga publicist noon. Pero ang daming mga batches ng PBB na hindi ko nakilala kung sino mga
in mga housemates nila. Pero for her not to know who Pops Fernandez is, parang, my God, that's weird, Hindi talaga That's napigilan ni Martin na, ito, saan nyo galing? Yeah. Oo. Alam mo, hindi lang yan Naalala mo, parang 2 weeks ago yata, nung namatay si Tita Gloria Romero, who is this, yung bagong artista na laki sa isang British boy na nag-host din sa parang... Si Jaren Garcia na. Oo, yun, yung John Garcia na ang alam natin parang kabatch ni Fiang. Yes. Fiang sa PBB, sa Kinuha siyang reporter. parang reporter, stand-up report on the death of Yes. Tita Gloria Romero, di ba? Na kung saan, di ba, itong batang to baluktot ang dila kasi nga British boy, laki sa England, Inglaterra. Tapos kaya dito, kumbaga, binigyan nila kasi ng task itong batang ito na mag-report sa wake yata na nagaganap that Yes. time, no, ni Tita Glo, kung saan ay bilanggit yung mga pangalan ng mga artista, ng mga dumalo, no, nakiramay, at saka everything about that the wake. Di ba? Ang mali nila, yung bata, kawawa because hindi niya nabigkas ng tama yung masalta kasi hirap siya mag-Tagalog, hindi naman siya comfortable sa Tagalog. Pati pagbigkas ng mga pangalan ng artista ay medyo hindi niya nakuha ng tama. So, syempre, nagmukha itong parang hindi seryoso because especially kapag ang sitwasyon is death, di ba? Yung pakikiramay, parang ang feeling ng mga tao, binastos niya yung pagkamatay ng isang icon like Gloria Romero. Ako naman, yes, fine. Okay. Ang bata, ako naman, hindi ko masisisi ng 100%. Nagtitrain pa. Pero tinitrain isasala pa. mo ba sa... Di ba? Dapat kung kayo ang staff, alam mo, mas sinisisi ko rito ang staff, behind that show. Kung ano man, online show yata ng ASAP or something. Kayo ang sinisisi ko because alam niyo naman na ang batang ito ay hindi fluent sa Tagalog. Tapos, ang material na ibibigay at papabasa niyo sa kanya is very sensitive at delicate. Okay? Patay. Kumbaga, pinag-uusapan. Alam niyo yun Pero yung bata naman, on his end, no? From his end, dapat din ay dahil sa alam niya hindi siya komportable at alam niya seryoso ang topic na kanyang i-report, dapat ay nagpasintabi. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap, hindi ka nagtatanong, how do you pronounce this? Baka pwedeng sa iba niyo na ibigay. Kasi syempre tatakot kasi kung ano lang binigay sa kanyang material, syempre he has to do it his way. Kasi syempre baka hindi siya bigyan pa ng ng segment yung kumbaga it's more sa staff ang sisiko. Dito nga dito natin makita, it goes to show na ang lahat ng mga lumang artista sa tagal na ng showbiz, may mga expectations na sa bawat taong nakikita na sa television at sumisikat na may dapat may standard na kasi. Yes. Oo, dapat ingat-ingat din pag may time. Dapat yung staff must be very careful, must be diligent. At dapat ibigay nyo lang sa tamang performer yung inyong i-assign na jobs like this one. Kita mo, si Pops Fernandez, napaya patuloy si Martin Pangkarap nitong At marami talaga nagbatikas. Napatikos tuloy yung bata dahil sa kagagawan din nyo. O yung bata naman, hindi ko alam kung OA-han din na hindi kilala si Pops. Pero kilala si Martin, pahiya tuloy si Martin, di ba? Anyway, ingat-ingat din sa mga baguhan. Alamin nyo rin, mag-research din kayo. Hindi lang Do some homeworks. Do some homeworks, tama. Kasi hindi lang yung kung ano i-assign sa inyo. Diyos ko, tapos kayo rin mapapasama in the end. Hindi naman ang mga staff ang nakakaharap sa front Kayo ang nababatikos Ikaw, Tizan, ano masasabi mo dito sa mga mali-maling mga informations na ibinibigay o mali mga paglatag ng mga baguhang mga artista na meron tayo ngayon? Ingat-ingat Comment kayo. Sino ba itong, ano ba tsura ng fiang-fiang na yan? Ganda siya. Maganda. Maganda siya. Okay. Pinag-usapan na rin natin naman na yung mga galing sa reality shows. No, ngayon kukumustahin lang natin yung mga nanalong mga lalaki, mga nanalo sa Starstruck. Sa GMA naman. Yes, sa GMA kasi naman. pinag-usapan natin PBB sa ABS. We are doing this OOTs kasi nga biglang sumikat at pinag-usapan si Mark Hera sa pagsasayaw niya sa isang gay bar. Sa oo. Apollo. Na parang naaawa sila. Yung iba naman kinabiliban, iba-iba yung mga take ng tao. Di ba nakita naman natin explanation niya even sa interview sa kanya ni Kuya Boy Abunda. Alam mo yung bata is that syempre he's lost, no? He has
he has no jobs. Hindi ni-renew ng GMA7 ang kanyang contract. Though he's one of the biggest superstars nila sa mga kabataan during the Starstruck days, no? Na kung saan nanalo siya. Pero siyempre sa ngayon may pamilya siya. He needs work. Siyempre na-offeran siya to perform. Siyempre wala, sa kanya he treated that as a job. So nag-work siya. He was paid to do that. Pero hindi naman siya naguputubad. Kumbaga he just did his dirty dancing sa floor. Dahil si Mark gano'n, Heras ay talagang sumikat. Sumikat. Kasikatan niya ay hindi mo rin talaga matatawaran. Yes. Siyang unang-unang Siya ultimate una, no? survivor Siya una, no? ng Starstruck. No? Kasama niya si Rainer noon. Parang on Si the Rainer on the Castillo, runner-up isa siya, yun ang crush ko. na nawala din sa showbiz. Oo, No? pero nakuha ko number niya. But it was his choice. Pero itong mga si Mark Heras si Aljur Abrenica. Sa Aljur. Ibang batch naman yun. Ibang batch. Kabatch si oh. Paolo Abelino. Pero doon man kay Si Mark Mark, Heras, i-close na natin because si Mark, kumbaga, why are so people medyo affected? Because Mark Heras was no ordinary star. He was a wholesome star. Wholesome star kasi. Kaya pag ang wholesome star, sabi nga ni Kuya Boy, ang gay bar, there's nothing wrong to going to gay bars, no? Ang gay bar kasi is a convergence zone, convergent place para po sa mga LGBTQ at saka yung mga ibang matrons, no? At saka who just wanted fun. Kumbaga na-disconnect lang kumbaga si Mark Heras, no, because of his image as a wholesome star. Pero wala, it's job for him. He treated it as a job at nagpaalam naman siya sa kanyang wife at pinayagan naman siya for provided ang deal nila hindi siya magpapatable. Ayun. At sinunod naman Na niya. point lang din natin ng usapin na ito ay dahil nga bakit hindi napapangalagaan o hindi inaalagaan ng kanilang network yung mga winners nila sa kanilang reality show. Alam mo, minsan, I don't really agree 100% na sometimes it's because of the manager. Yes, in a way. Pero si Nanay Lolit ang manager ni Mark Heras for the longest time. Dati ang ganda naman ng katakbo ng career career niya, niya. Siguro nga baka na-discarrel siya nung umalis siya kay Nanay Lolit. Kumbaga, walang nag-guide sa kanya na maayos. Hindi na siya na-renew din. Oo. Siguro baka may reasons behind it, baka may Kagaya ni problems Aljur na- Nay. Aljur, oh. Pinanood ko siya sa Incognita Nay. Sa first episode nandun siya. He was one of the parang, yung security. Wala siyang sinabi, Nay. Walang lines. lines. Tapos binaril. Pinatay na lang siya, ganun lang. Nagulat ako. Sabi ko, Oh my God. Sabi ko, parang, ba't So tapos sayang? na agad ang Wala na. kanyang one shooting day lang siya. At saka ba't niya pinayagan na ganun? Oo. Although maganda talaga ang casting ng Incognito, you wanted to be a part For of it. Aljur Abrenica na hindi mo binigyan ng linya at saka sa laki ng pangalan niya ay ganun ang kaya exposure doon. Nagulat ako, sabi ko, Or probably, kasalanan din ng manager yan. Sino ba manager na Aljur? Alam ko may manager siya eh. Siyempre, the late Leo Dominguez, wala na, di ba? Ngayon, pero sa Aljur kasi, has a second, may ginagawa ngayon. He's running kasi for council councilor, of Angeles, Pampanga. Siguro isa sa mga reasons yon kung bakit hindi siya pwedeng tumagal. Kasi meron yata pero silang Nay, bawal yun. wala kang linya. Pero wala kang linya. Tapos patay ka kaagad. Oh my God. Diba? AJ, kindly explain what happened. Na parang sa lahat Sayang. sa lahat ng mga nanalo na mga nasa Starstruck na si Paolo Avellino ang natatangi ngayon na nagningning at visible. Pero hindi sa kanyang network kundi sa kabilang network. In fairness, hindi ko nga alam na nag-Starstruck pala yan kung di mo kinuwento sa akin. Kabatch niya si Aljur. Pero kasi ang ganda ng packaging sa kanya na manager niya. Yes. The late Leo Dominguez, siyempre, sino ba si Reyna yata ang in charge ngayon ng kanilang management. Kumbaga maganda ang paglatag sa kanya, maganda pag-alaga ng management niya. Kasi kita mo from GMA, naging home network niya ABS, di ba? At doon siya na-identify. At marami siya mga major projects. Sayang lang, ito sila Aljur, sila Mark Heras. Si Mike Tan na Si Mike Tan, crush ko yan. Medyo visible pa rin siya. Oo, di ba Kasama siya sa Widow's War. Di ba nakatira yan sila malapit sa cemetery sa Mandaluyong? dati, Nakasubaybayan ko yan. May gas ko sa crush ko yan. Kailang parang nag-asawa na rin yata eh. Married na rin. So, hindi rin nagningning sa kanyang network. No, not so much. Not so much. Unlike Mark, di ba? Mark Heras talagang noon. at Aljur.
Anjur, yes, si AJ, yes. oo. Si Marquez alam sumalangit Oo, na ano, malangit itong Silva something. Si Steven Silva, Silva, nasaan na yun? Oo, Parang nawawala hindi ko din. alam kung nag-abroad. At yung mga lahat pang mga Si Ken Steven Chan yata yun. Di ba nag-starstruck din yan? hindi Doon- na alam ko. Ano siya? Hindi ko sure. Sa Hindi siya. Stardust? Stardust, Hindi no? kay sa ano yung kay Herman Moreno. That's entertain. Hindi, Hindi, yung late walang night, tulugan. walang tulugan, oo. Pero hindi pala siya Hindi sumasama. pa, no. Sa taas na yun, nagtatanong ang ating mga netizens kung pati rin yung mga ibang mga nanalo pa sa ibang mga batch ng Starstruck ay parang wala rin nangyari, no? Mga babae kilala sila Jenilyn Mercado. Sino pa ba? Curtis Smith, Jasmine Curdy, Oo, si yung napangasawa na Richard Gutierrez, Oo, si Sara Labati. Sara Labati. Ah, talaga? Opo. Tapos yung asawa ni Richard Chan, yung anak ni Isabel Rivas na si sino to? Si Yasmin yata. Yasmin Curdy. Yasmin Oo. Curdy. Sina? Sheena Hadid. Sheena Sheena Hadid. Hadid. Mga hindi Sheena naman Hadid. sila na si Katrina. Yan yung mga first batch. Si Katrina kilala ko. Si Yeah. Sheena kilala ko sa pangalan ko. Sa mukha hindi ko ma-identify. Yung mga first batch yan, mga sumikat talaga sila lahat. Oo. Pero ito nga mga lalaki na nananalo sa Starstruck. Mukhang nawawala talaga. Sayang naman, no? Sayang naman. Sige, di bale. Pero alam ko si Mark Harris is still a chance, no? Yeah, Kapag rin yun of ng course. Sana. Pero dumami doon kanyang out of town bookings, mga shows Dahil mo because of what happened, kasi pinag-usapan siya. Pero alam mo si Ranger, ang crush ko talaga si Ranger Castillo. Naku, Si artista Boy. siya ng aking ng kapatid ko sa Yan Marketing. Si... Yan Kiddy Show. talaga. Ang cute-cute niya. Bait-bait pala niyan. Yun. Si Aljur kasi siyempre baby ko yan eh. Tulungan natin siya. He's running for council Oo. sa Angeles City, Pampanga. Let's give him a chance. Yeah, why not, diba? Oo, mas gusto ko yung total. Hindi magano kataas ang posisyon na yan. Makaka-learn siya. He wants to learn the Totoo. process. Totoo. Learn the ropes Yes. in politics. Oo. Tulungan natin siya. Supportan natin. Boto na natin. Ngayon na. Boto natin si Wala Nanay pa- Jobert. Ay, Wala sorry. pa palang form. Ano pa yung form mo? Sige. Ayan. Okay. Hala, basta ha, kapag may naalala pa kayo ng mga taga-Starstruck, kwento nyo nga sa amin kung ano naging buhay Comment ka nila. lang. Comment na kayo. Okay, bye. Sige, Starstruck, I love you. Baby, paano pag namatay ako? Mag-girlfriend ka pa o mag-aasawa ka pa? Oo naman din. Mag-girlfriend ako or mag-asawa pa ako. Bakit hindi? Bata pa ako. Saan kayo titira nun? Dito, sa atin, sa bahay. Sino titira dito? Siyempre, lalaki ako. Dito ko papatirahin. Paano yung mga damit ko? Alam mo namang mahal na mahal ko yung mga damit ko. Baka naman ipasuot mo sa kanya yon. Bakit ka papasuot sa kanya? Large siya. Large siya. Small ka. Sino large? Diyos ko, nakakaloka. Ang gwapo. Pero gwapo yung lalaki, in fairness, ha? Maganda rin naman yung babae, Oo, pero bukuhan. Nakakaloka, Diyos ko. Nahuli ka talaga. Alam mo, ang galing manghuli ng mga babae, di ba? O yan, bukong-buko ka. Nagkakataon talaga yun ay. I mean, kung ano lang yan, scripted lang siya. Pero totoong buhay yan. na Oo, tsaka nangyari. sinabi mo naman na, Diyos ko, kung dito niya patitirahin, so paggagamit mo nga damit ko sa kanya, kasi di ba pa nag-iwalay sa'yo, imagine mo sagot niya na, hindi pwede kasi large siya. Di ba, ginagamit pa ba yung mga damit ng mga patay? Parang hindi na, di ba? Siyempre, hindi na. Hindi na, Bakit pa oo. naman? Unless Or hindi mo pamigay alam. sa iba. Unless Oo, hindi mo alam. Yes, pamigay sa iba. Yun. Ayan ha, yan ating trending video. It's really funny. Maraming salamat, of course, sa Basement Spa. Yan sa akin favorite yan, Basement Spa. Located sa Dito sa New York Street, corner, E. Rodriguez Avenue, Cubao, Quezon City, sa likod ng Uncle John. hanapin niyo si Jomar. Yes. At ako madalas dito sa Deluxe Spa na kung saan ay makikita sa Scott Fernandez Corner, Tomas Morato. Hanapin niyo si Marvin Miraflores. Malapit yan sa Chili's. Totoo. At mag-enjoy kayo sa family spa. Ayan na, nako, ako gustong-gusto ko talaga basement spa. Okay. Okay. Anyway, eto na. Diretso na tayo sa susunod nating segment, ang Hula Bira! Hulaan na yan! Ito hulaan niya, hindi naman masyadong kaloka itong blind item natin. Ito ay tungkol sa isang napakaganda, dating napakagandang artista, super sikat, na medyo ngayon ay medyo tumaba na ng konti. Pero maganda pa rin. Sobrang mukha niya, ganda. And she still performs. Nag-out of town show pa siya. Lagi siyang out of town show. Pero, ang nakakatuwa, ginawa niyang PA ang actually silent boyfriend niya. Oo, may PA, di ba? Hindi Siyempre, nagsasalita yung boyfriend niya? hindi, silent ibig sabihin, isinisikreto. Patola, di ba? Isinisikreto, hindi alam ng taong jowa niya. Pero, kasi, hindi naman super gwapo, no? Pero may dating, may tsura naman. Pero kumpara sa ganda na actress at sa naging status niya before, parang feeling nila, alangan, so pwede siyang PA, parang road manager or what. Ngayon, in fairness, asikaso masipag, pero hindi na alam, eto nagpapaligaya ngayon sa lola niyo.
rin sa'yo? Oo. Kasama kami yun sa inuman sa Boracay. Oo nga. At saka mabait ito, magaling kumanta yung lalaki ha. Kaya minsan, mo nakakatuwa. Minsan, kapag may nakakausap ang kaibigan nating actress na ito na performer na magaling sumayaw, and she's so lovely, tawag ito, ay inirekomenda niya yung guys. Sabi niya, "Boy, baka kailangan nyo ng mga, ng mga guest singer, pwede niyo siyang kunin ha." Pagmamahal. Pagmamahal. At medyo matagal na sila ng konta in fairness. Kaya sabi ko, deserve naman ng aking friend. Nakakamiss itong babae ito, no? Ay, napakabait niyan. Ang bait. Namimiss ko siya mapanood sa TV. Oo. Tsaka ang galing sumayaw niyan. Oo, ang ganda-ganda niya. Ano pa yung mga pwedeng ano? Oo. Meron bang M sa pangalan at apelyido? Ay, nako. Gusto mo pangalanan ko na eh. Hindi. Ay, hindi. Siyempre hindi. Oo. Maputi ba siya? But she's so lovely. Maputi siya. Oo, maputi. Paulit-ulit ako ng lovely. Pero Oo. maputi siya. Medyo morena, actually. Okay. Medyo morena. Medyo chat, pero beautiful ang face. Maganda talaga titigaw, mukha niya. ganda talaga ng mukha. Alam mo, the most beautiful, if not the most beautiful during During her time, yeah. Yes. Okay, di ba? Hulaan niyo, alam niyo na yan. Naku, kilala Diyos niyo ko, yata yan. Kilala niyo na yan. Hello to you. To the silent boyfriend. Kusyala. Yan po, nag-enjoy po kayo sa ating latest episode ngayon. Alam ko natutuwa na tayo dahil dumadami at lumalaki na tayo. Kaya patuloy lang tayong manood at sa pagmamahal ninyo ay lumalakas kami at na-excite kami palagi dito. Continue subscribing to this channel, to OOTD with Chaps and Jobert. Mag-subscribe kayo at tinitiyak namin na one of these days ay ma-realize nyo that kami ay nagbibigay sa inyo ng totoong kwento. Sa mga team live natin na nanonood ngayon, maraming salamat sa mga team replay natin, team abroad and team OFW. Ang mga Yes. team pakulay na palagi nagpapakul. Nakakami sa Advantage Pilates. Oo nga, team replay. Oo, sila Reynald Bisqueras, Yes. Marian Piche, Oo. Tita Tsaka Presi. si Harvat. Presi, uy. Oo, si Christina Harvat, nakakamiss, Si Christina ha? Harvat. Oo. Where are you? Tagal na kitang hindi nabalitaan, Christina Harvat. Si Wating Wating, Oo. si K-pop Nuni. Kasi Tama ba? nanonood si K-pop na palagi na. Oo. K-pop Nuni ba? Yes, K-pop Nuni, Tsaka si The No Nonsense Yeah, Channel. Nonsense Channel, yeah. Thank you very much sa inyo Maraming lahat. salamat sa pagmamahal nyo. Ito, Gilberty! Gilberty, of si course. Gilberty, my Si God. Snags. Alan Pasamonte. Oh, yeah. Oh my God, these forever friends and children of Jobert Sukaldito. I know. Kaya patuloy po kayo magmahal dito sa OOTD. Oras sa opinion. Talakayan at diskusyon. With may nanay na cool lang tayo, lalo na sa BI, kakatuwa kahit friend mo, binuking mo. Oo. Pero, Happy kasi sila. happy naman siya. Ganda. Dahil happy siya, si Nanay Jobert Sokal dito. Happy rin siyempre mga kong anak, Direct Chops Manansala, kasi pag happy kayo, happy din kami. Ano to? Enrile? Enrile, oh. ang takeaway ko na dito yung sa nangyari kay Miss Sina Villar, no? Hindi talaga sukatan ng kung anong kung magkano ang pera meron ka para maging masaya ka. Ang magiging masaya, kung totoong masaya ka, ay nakikita sa gawi, sa kilos, lalo na sa mga unguarded moments. Doon mailalabas at lumalabas ang tunay na laman ng ating puso. Naway maintindihan natin na hindi lang pera tayo pwede maging masaya. Sa nangyari kay Miss Sina Villar, sa ating senadora, naway may natutunan siya dahil may natututunan kami sa inyo. Patuloy po tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Ayoko na mag-comment, Cynthia. Ayoko talaga ng mga tsakang face na may tsakang ugali. Bye.